magandang umaga sa bawat isa. Alam niyo po, hindi po ba masyadong nakakapagodis ang tokizing? Tama po ba? Tapos po ako po ay nag-preach doon po sa mga kabataan. Sila po ay nasa 60 na mga kabataan. At ang topic ko po ay yung babaeng nangangalunya. Sabi po ng John chapter 8, 1 to 11, may babaeng dinala ng mga religious leader. Mga nagsasabi, mga taong malapit sa Diyos, subalit ang babaeng ito ay dinala sa harapan ni Jesus. Nakita namin ang babaeng ito na nangangalunya. Ibig sabihin yung daily life ng babaeng ito ay tinitingnan ng mga taong malapit sa Diyos. Mga nangangalit ang ngipin, mga matang umaapoy, mga kamay na nangangataw na may hawak ng bato. At ang sabi niya, o sabi nila, patayin ang babaeng ito. Sapagkat ang ginagawa ng babaeng ito ay hindi karapat-dapat. Alam nila, ng mga panahon, ang taong nagkamali at nagkasala ay babatuhin hanggang kamatayan. Pag pumunta ka sa Saudi at ikaw ay nagnakaw, puputulan ka ng kamay o ng isang daliri. Tama po ba? Kasi batas po yun doon. Pero yung sabing ganun, na ang babaeng ito ay nahuli sa pangalan niya, kailangan na siyang batuhin. Pero si Jesus ay gumit na at sinabi sa kanila, teka muna, relax! Teka muna, relax muna, relax! Hello? Relax na! Sabi niya, teka muna, ano ba? Habang sinabi ng ating Panginoon, relax na kayo na, ay mga nakatayo dyan, nababato, at yung mga mata nyo ay parang umapoy, at ang mga ngipin nyo ay nangangalit. At ang mga kamay ay nangangatog, talagang gusto nang pumatay. Hello? Okay ba yan? Hello? Amen? Okay lang kayo dyan, mga kaibigan? Galit na. Sabi na nangangati na yung kamay ko at ay narapang kami sa pamagitan ng bato. At sabi ng Panginoon, oh, relax. Susulat lang ako dito, ha? Habang sumusulat ang ating Panginoon, bumato ang walang kasalanan. Hello? Diba kayo? Sabi ng Panginoon, bumato ang walang kasalanan. Kung wala kang kasalanan, congratulations. Pero sabi ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sa pangangatog nila, hindi maibato. Maya-maya, ibinaba nila yung kanilang kamay. At unti-unti silang nawala at naghiwa-hiwalay. Ngayon po ay March. Tama po ba? May. March o May? May 29. May 29. Tapos na si March, di ba? Kaya paano nakita ko, gising na gising kayo talaga, no? Pero kayo mag-alala, ibabalik ko ng konti. Alam niyo po ba si Jesus ay nag-march all the way to Golgotha? Jesus marched all the way to Golgotha. Katulad ng babae na kinokondemn, si Jesus ay nakondemn. Sabi ng mga tao, ipapusa sa krus! Ipapusa sa krus! Ipapusa sa krus! Anong ginawa kay Jesus? Siya ay nilagyan ng koronang tingig na may 2 o 3 ang haba. Magkabila iniligay sa kanyang ulunan. At pagpasok dito sa ulan na yan, ang sakit noon tayo nga lang, maapak ka sa pakong
inilagay sa ulunan ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi pa sila nasiyahan. Itinali pa ang ating Panginoon at ang sabing doon siya ay mayroong 39 stripes. Ibig sabihin, ito yung latay ng Panginoon, hindi simpleng latay. Ang ginamit sa kanya ay marang may sima ng bubog o may sima ng pambingwit sa isda. At habang ang Panginoon ay sinasaktan nila, ano ba sila ay magsasuffer siya. Habang lumalakad ng ating Panginoon, dala yung cross at ang bawat lakad niya ay siya'y nangangatog. At ang sabi niya, ang Panginoon, tatapusin ko pa rin ito. Samantalang yung kanyang kamay at mga paa, tayo lamang na nasaktan, hindi na tayo makalakad. Samantalang ng Panginoon ay nangangatog ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mga matay maglalabo dahil sa dugo na kanyang nararamdaman na tumatagos pa sa kanya. Hello? That's not the simple suffering. At ang sabi nga nun, yung Golgotha ay isang lugar na mga taong na-verdict, na may kamatayan. Alam niyo po ngayon? Tama po ba? Meron tayong, pag pumunta ka sa korte, may MTC, may RTC, may Supreme Court, bago ka ma-verdict, pero ang Panginoon na-verdict agad siya. Ano pong ibig kong sabihin? Yung babaeng manangalo niya, na dapat noong pa lang ay mamamatay na siya, si Jesus ang pumalit. Amen. Si Jesus ang pumalit sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. At ang last na sinabi niya, Father, forgive them. Patawarin mo po sila, Panginoon. Sino tayo para hindi magpatawad? Sabi ng ibang magbabantay ang aking dalawang paa, hindi ako magpapatawad. Mga kaibigan, ikaw ay hindi papatawarin ni Jesus. Dito po ako magtatapos. Ang aking ama ay hindi po Muslim, pero may 4 na relasyon. Ang aking ama, wala po akong relasyon gaano. Ako kay Junior. Pangalawa, ang aking nanay. Pero sasabihin sa iyo, anak ka sa labas. Parang kumukul-kul. Sabi nila, anak ka sa labas eh. Salamat ka. Inanak ako sa labas. Kasi sa loob patay ako. Hello? Amen? Imbis na mainis ako, hindi ako nainis. Kasi ito ako ngayon, may gagawin pala ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi kita gagamitin kapag hindi ka humingi ng tawad sa iyong ama. Nagkaroon ako ng panaginip ng December at yung kapitbahay kong kaaway na kaaway ko yan, nagsusuntukan na rin yan. Pero sabi ng Panginoon, lumapit ka, humingi ka ng tawad. Panginoon, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, sabi ng Panginoon. Paano kitang gagamitin sa pag-ibig at pagpapatawad kung hindi mo gagawin yan? Nang that day, kinausap ko yung tatay ko. Nandun yung nanay ko, nandun yung kapatid ko. Sabi ko, tayo gusto kitang kausapin. Bakit mo naman ako kakausapin? Ano na naman yung kiwik mo na yan? Alam mo yung mga tatay, mga ganyan, hindi ka, lalapit ko pa lang eh, meron ng sagot. Sabi ko, tayo, lumalapit ako sa iyo, hingi lang ako ng tawad. At yung tatay ko'y tumahimik. At sa pagtahimik ng aking tatay, nayakap niya ako. At ang sabi niya, anak, patawarin mo rin ako. The moment na nangyari yun, yung presensya ng Panginoon, yung kalayaan, yung pagpapatawad, yung pag-ibig ay nadama namin pare-pareho. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Father, forgive them. Yung sinabi ng Panginoon nang siya ay nasa cross ng Kalbaryo, mga kaibigan, available ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya ng nararamdaman mo. Ang pagpapatawad, ikaw ay lumalakas. Ang pagpapatawad ay nagkakaroon ka ng magandang kaisipan. Amen po ba? Amen. Ang sarap! Sa
Sabi ng Panginoon, ikaw ay aking pinatawad. Pangalawang bagay, ikaw ay aking anak. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen po ba? Tayong lahat, meron po kaming orphanage. Ang bata po doon ay 30. Yun po ay nag-15 years na. Ang mga bata, yung iba'y dalaga na, binata na, yung iba'y nakapag-asawa na. Pero sila'y inadopt. Sila'y naging anak. Ang sarap. Tayo ay hindi Israelita. Tayo ay hindi Jew. Pero sabi ng Panginoon, yung tatanggap sa akin ay bibigyan ko ng maging karapatang maging anak ng Diyos. Mga kaibigan, ito will talk religious ang dami. Ang religion nagdadapit sa Diyos. Pero hindi sinasabi ang tamang kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Revelation 21, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay gaya ng nakaupo kayo. Amen? Pagkulang ang iyong requirement, sorry ka na lang. Kahit lumuha ka pa ng bato, uuwi kang luhaan. Sabi lang niya, kumuha ka lang ng papel, okay na yon. Huwag ka nang mag-inarte. Huwag ka nang magtampot, magsisigaw. Kailangan mo lang ng requirement. Sabi ko ba? Kaya sabi ng Revelation 21, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil, ano pangalan mo na? Si Rosita. Ano tawag si Nanay Rosita? Ha? 60? Exactly. Congratulations, may 20% ka. Ang lupit. Diba? Diba? Pag umabot ka na ng 60, meron ka ng 20%. Pag bumili ka ng gamot, may percent ka naman. Pag sumakay ka ng bus, may percent ka naman yan. Yung po yung benepisyo kapag ikaw ay 60. Wow. Alam niyo po ba sabi sa Bible, 60 to 70, biyaya na ng Panginoon yan. Amen. Si Nanay Rosita, huwag na mong mangyari, hindi natin hawak ang buhay. Halimbawa, si Nanay Rosita, pag uwi niya, pag tulog niya, hindi niya natin anong date ngayon, May? 29. Sabi ng mga anak, gising! Sabi na, wala na. Hello! Diba kayo? Wala naman na ang nakakalam ng buhay natin ang nakalagay sa lapida. Kailan ka pinanganak? Kailan ka namatay? Tama? Hindi nakalagay doon kailan ka mabubuhay. Bubuhay ang tao. Amen. Sabi ng Hebrews 9:27, and not it is appointed unto man to die once, but after this judgment. Ibig sabihin, bubuhayin tayo ng Diyos. Si Nanay Rosita, namatay ngayong May 29. Tatanungin ka, Nanay Rosita, ba't kita papapasukin sa langit? May 29, Panginoon. Tinanggap kita bilang Panginoon at ang pangalan may nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi ni Nanay Rosita, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Nakasulat ang pangalan eh. E pag tinanong ka, nakasulat ba? Hindi po. Nababa na lang po ako. Walang gano'n, di ba? Ayaw ng Panginoon, ayaw ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, that is assurance. Assurance of salvation. Ngayon, ng mga tao, di po ba? Patay na si nanay, nag-aaway-away, sino magpapalipid? Sino magbabayad ng tabaong? Naranasan natin yan. Nag-aaway-away? Mahirap ako. Mahirap ako. Ikaw, mahirap ako na lang magbayad. Pero siya, nagsusundan naman ko sa pera. Anyway, balik po tayo. Mga kapatid, ang pangalan mo ay susulat sa aklat ng buhay. Amen? Tayo po ay pumikit. Yung gustong magpasulat sa aklat ng buhay, taas ang kamay. Kung ayaw, okay lang din yan. Walang pagpilitan. Sige po, nakataas po ba? Hanggang sa likod? Naunawaan po ba? Tayo patatawanin ni Jesus at tayo ay susulat ang iyong pangalan. O sabay-sabay, nakasan niyo po, pakinggan ng iyong tenga. Panginoong Jesus! Sa umagang ito, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. May 29, isulat niyo po
tayo doon kung ikaw ay may karamdaman, masakit ang ngipin, masakit ang ulo, masakit ang tagiliran, masakit ang tuhod, masakit ang may diabetes ka, may high blood ka, sa umagang ito, ikaw'y nanampalataya na makakilos ang Lord, ilagay mo lang ang iyong kamay sa parte na may karamdaman. Sundan niyo muna ako sa umagang ito, ng prayer na ito, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ang aking karamdaman ay inilalapit ko sa iyo. Ikaw ang aking manggagamot. Sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan, hawak mo ngayon, ang karamdaman na ito, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Naramdaman ko ang kagalingan mula sa iyo. Sabi mo nang, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, ngayon ay magaling ka, nakakakita ka, nakakarinig ka, nakalalakad ka, kagalingan ng Panginoon yan. Maraming salamat, to God be the glory. Parang wala po ulit si magtataho, nakita na naman. Ba't kayo tatago si magtataho, ano? Kasi po, tayo po ay nagpapataho, na libre, pero hindi ko po nakikita si magtataho na naman ngayon. Baka sa kabilang side, ah. Ayun. Hindi po may graduation yata kasi, tama? Nakita ko marami pa. But anyway, maraming pong salamat. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. By next time po, nagpe-pray po ang inyong pong kaibigan. Ang inyong pong lingkod na magkaroon po ng eating fellowship. Either sa Jollibee o McDonald's. Siguro po, mga 50 lang po muna yun. Okay po ba yun? Libre po yun, ibig sabihin. Tama? Libre ka na, kumain, nakakain ka pa ng Word of God. Amen po ba? Yeah, ganito po natin yun kasi doon po ako magsisimula sa 15 na tao. Ibig sabihin na tayo po ay magkasama-sama. Sasabihin ko po sa inyo yun kung saan lugar at magbibigay lang po muna ako ng ticket na gano'n. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory po. Amen.